And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So pasensya na kayo mga kapatid kung medyo matagal-tagal nyo akong hindi nakita dito sa ating YouTube channel kasi nga meron po tayong pinagdadaanan mga kababayan. And bago pala ako magsimula mga kapatid, gusto ko lang pasalamatan yung ating mga subscribers dyan na nagpaabot ng kanilang tulong noong mga panahon mga kababayan na kailangan po talaga namin ng tulong pinansyal at pakikiramay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. So ito na mga kababayan, balik na po tayo sa trabaho natin mga kapatid. Nako, ito mga kapatid, isang Chinese officer mga kababayan, sinupalpal po mga kapatid ni Defense Secretary Gilberto Chodoro. At dito mga kapatid, parang nahilaw dito mga kababayan, Parang nahilaw dito mga kababayan itong Chinese officer mga kapatid sa naging sagot sa kanya ni DND Secretary Gilberto Chodoro. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik po para sa panibagong update at inaanyayahan ko po ang lahat nating mga viewers dyan na mag-subscribe at pakilike yung ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin muna natin at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Recently, the US Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Take note guys ang ginagamit nilang term dito mga kapatid, nitong Chinese officer na ito ay proxy war. Diba? Proxy war mga kapatid. Kasi nga gusto nilang ipagdiinan mga kababayan yung kanilang naratibo mga kapatid na di umano ginagamit lang ng bansang Amerika ang Pilipinas para sa kanilang interes sa bansang China. Kaya ang ginamit niyang term dito mga kapatid ay proxy war. Diba? Same goes din mga kababayan sa mga narratives ng kampo nila former President Duterte, especially si Harry Roque mga kapatid, na ginagamit lang di umanong proxy ang Pilipinas ng bansang Amerika dahil may gusto daw ipahiwatig itong bansang Amerika mga kapatid dito sa bansang China. Ginagamit lang daw tayong pain mga kababayan ng bansang Amerika para sa interes ng Amerika mga kapatid dito sa bansang China. Diba? Pero tingnan nyo ang naging sagot dito mga kapatid ni DND Secretary Gilberto Chodoro. Also from China, Da Pengqi. Thank you, moderator. First, it's a very brief comment. Actually, I really appreciate the viewpoint made by Deputy Prime Minister from Thailand. He said we should push forward cooperation and unity, not the division. So it is inappropriate for the minister from Lithuania to attach a label on China, and it's clear a rhetoric for division here in Asia. And my question is for the Philippine Secretary of Defense. As we know, both Vietnam and Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why can't the Philippines do the same? Now, ang gustong mangyari dito mga kapatid ng China, tulad ng sinasabi niya dito. Sabi niya kasi dito mga babayan, base lang sa pagkakaintindi ko ang Malaysia daw at China mga kapatid, meron daw conflict. Pero unti-unting naayos, napag-uusapan ng China at ng Malaysia, Ngayon tinatanong niya dito si DND Secretary Gilberto Chodoro, bakit ang Pilipinas, Bakit ang Pilipinas
hindi ginagawa ito. 'Di ba? Para bang sinasabi niya dito na hindi niyo naman na kailangan ng tulong ng Amerika. No, hindi niyo naman kailangan lumapit pa sa kung sino-sino mga makapangyarihang bansa diyan kasi nga itong Malaysia at China meron na kaming conflict pero unti-unti naming naaayos, no? However, kayo kasi, no, hindi niyo ginagawa yung makipagdialogo sa amin. No, sa halip ginagamit nyo or nagpapagamit kayo sa bansang Amerika, no, para isettle yung issue sa West Philippines. Parang ganun yung term niya, mga kapatid. That's why tinanong niya si DND Secretary na pwede din bang gawin, no, ng Pilipinas yung ginawa ng Malaysia. At ito ang mga naging sagot dito, mga kapatid, ni DND Secretary Gilberto Teodoro. Tuloy natin. Can't the Philippines do the same? Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Dito walang mga kapatid, durog na agad ang mga mga opisyal ng bansang China Sabi ni Secretary Gibo Teodoro, maraming salamat sa inyong mga propaganda na dinisguise nyo as question. Walang lusot tuloy. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Durog na agad Hindi pa nagsisimulang sumagot wala na. Intro pa lang ni DND Secretary, durog na agad yung mga Chinese officer First, the comparison between the Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. Tama yun. And I am sure that hindi mo naman kasi pwedeng sabihin, mga kapatid, na porket ginawa yan ng katabing bansa natin tulad ng Malaysia, no, porket may ganito silang mga ginawang agreement with China, gagayahin na rin natin. 'Di ba? May sarili tayong integridad, may sarili tayong soberanya. 'Di ba? Hindi pwede yung gaya-gaya sa atin, mga kababayan. 'Di ba? Tayo, ginagawa natin yung kung ano yung mas nakabubuti, mga kapatid, para sa interes ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Kung kailangan nating gamitin yung treaty natin sa bansang Amerika para lang maprotektahan yung ating soberanya, mga kapatid, so be it. 'Di ba? Yun yung kaya nating gawin ngayon no? 'Di ba? Hindi naman pwede, mga kababayan, na sundin natin yung ginagawa ng Malaysia or ng Vietnam, no, kung paano nila sinettle yung differences nila with China, no, regarding nga dyan sa kanilang mga mga disputes din sa kanilang mga nasasakupang teritoryo. 'Di ba? Kanya-kanyang diskarte yan, hindi pwede gaya-gaya dito. Ang gusto kasi mangyari ng China, mga kapatid, gayahin natin. No, gayahin natin yung ginawa ng Malaysia, no, at ng bansang Vietnam, kung paano nila sinettle yung kanilang problema with China. Hindi tayo pwedeng ganun, no? Hindi natin pwedeng gawin 'yan kasi meron tayong mas the best, no, na paraan na pwedeng gawin, no, para ma-settle 'yan at maprotektahan yung ating teritoryo. Tuloy. that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. Tama 'yun. And certainly as an ASEAN brother, the Philippines will stand up with that ASEAN brother. At isang bagay, mga kapatid, dito sa Malaysia at Vietnam, walang walang, kumbaga, hindi tulad dito sa Pilipinas, mga kababayan, na maraming mga makapili na mga Pilipino. 'Di ba? Itong Malaysia at Vietnam, mga kapatid, lumalaban kasi sila, no? Tuwing may mga provocation or mga harassment na ginagawa ang China, no, sa kanilang mga bansa, mga kababayan, pumapalag sila. Unlike dito sa Pilipinas, mga kababayan, na ang mga Pilipino hati, no? Merong gustong labanan ang China,
meron ding mga pabor sa bansang China, mga kapatid. No? At ang mas worse pa dyan, mga kababayan, no? Mga naging leader pa ng ating bansa, mga kapatid, ang pumapabor dito sa ginagawang pang-aagaw at pang-aabuso ng bansang China dito sa ating mga teritoryo. Yun ang difference, mga kababayan, no, ng Pilipinas compare dito sa Malaysia at Vietnam. 'Di ba? Kaya sa kanila, mga kapatid, no, mabilis nilang na-resolve, hindi naman siguro mabilis, pero 'di ba? Iba yung paraan na ginawa nila, no, dahil wala silang problema sa kanilang mga kababayan eh. Unlike sa Pilipinas na tayo dito hati-hati tayo. Last election nga lang, mga kababayan, 'di ba? Mga pro-China yung isa sa mga nanalo, mga kapatid, no, sa pagkasenador. Diyan pa lang, mga kapatid, may problema na sa loob ng ating bansa. Kaya hindi pwedeng pagkumparahin, mga kababayan, no, ng China ang Pilipinas at Malaysia or Vietnam. Dahil dito mismo sa Pilipinas, no, unti-unti na rin tayong pinapasok, mga kapatid, ng impluwensya ng China. Kung kaya't maging mga opisyal ng ating bansa, mga kababayan, ay mga tuta ng bansang China. Tuloy. In time of need. In support and in defense of what is international law and UNCLOS. As members of UNCLOS, we are all committed to support it. On the dialogue with China, unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were few bamboo structures erected there. Ito. And China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now ginawa nilang military base. Now you have an artificial military island, heavily militarized. Diyan pa lang, mga kapatid, wala nang words of honor itong bansang China eh. 'Di ba? Harap-harapang pagsisinungaling, mga kababayan. Sabi nila noon, alam nyo, siguro nung 1995, parang kwan pa ako niyan, mga kapatid, nung nangyari yung issue na yan. I think mga grade 4 yata ako, grade 5, no? Nung time na yan, mga kababayan, sabi lang talaga ng China niyan na kwan lang daw, tataniman lang nila ng kwan, tawag nito, mga bamboo, whatsoever dyan, para gawing pahingahan. May mga ganun pa silang sinasabi, mga kapatid. Until such time, mga kababayan, na dumating, no, ang administrasyon ni former President Noynoy Aquino, na kung saan, mga kapatid, no, namataan na po ng Pilipinas na itong China ay gumagawa na ng artificial islands, mga kababayan, no? Gumagawa na sila ng mga ng mga man-made islands diyan mismo, mga kapatid, sa sinasabi nilang gagawin lang daw nilang pahingahan pansamantala. Yung tinaniman nila ng mga bamboo. 'Di ba? So diyan pa lang, mga kababayan, makikita na natin, mga kapatid, na wala silang isang salita. 'Di ba? Kaya wala din silang karapatan, mga kababayan, na questionin ang Pilipinas, no, sa ginagawa nating paraan kung paano isettle, no, yung yung dispute natin diyan sa may West Philippine Sea. Dahil, mga kapatid, hindi po sila, no, kumbaga hindi sila tao kausap, mga kababayan, no. Hindi sapat yung dialogo, no, dito sa bansang China. Kasi nga, mga kapatid, wala silang words of honor nila. No, hindi nila ino-honor, mga kababayan, yung kanilang mga binibitawang mga salita. Sa madaling sabi, hindi sila mapagkakatiwalaan, mga kapatid. Yun po yung eksaktong description dito sa mga taga China. Tuloy. Island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines
its rightful provenance under international law and UNCLOS. And as proof of this, we do not stand alone. No country in the world supports the 9-dash line claim of China, or the idea that waters within this 9-dash line are internal waters of China. Totoo naman. Wala talagang mga bansa, mga kapatid, ang sumuporta dito sa claim na ito ng bansang China. 'Di ba? Kahit noon pa, mga kababayan, yung 11-dash line na yan, nung mga panahong buo pa ang China, mga kababayan, kasama itong bansang Taiwan, walang sumuporta diyan sa claim nila na 11-dash line. No, hindi po talaga sinuportahan yan dahil nakikita na yan, mga kabatid, ng mga malalaking bansa na nakikipag-trade ng kanilang mga produkto na magiging magiging problema nila yung ginagawang claims ng China noon na 11-dash line. Dahil, mga kababayan, malaking pasakit yan sa mga bansa na nakikipagbartiran, mga kababayan, ng kanilang mga produkto sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Yung ginagawang claim nila diyan sa may South China Sea, mga kabatid. Dahil pwede silang patungan ng abuso ng mga taripa na talaga, mga kababayan. Pwedeng pagkakitaan yung kanilang mga negosyo later on. Kaya walang mga bansa, mga kabatid, ang sumuporta simula pa noon. Nabuo pa ang China. Walang sumuporta diyan sa 11-dash line nila na sinasabi. Ganid po ang bansang China. Gusto nila na pabor sa kanila ang lahat ng bagay, mga kababayan. Kaya ni isang suporta galing sa mga malalaking bansa, mga kapatid, wala silang nakukuha. Maliban na lang doon sa mga sa mga komunistang bansa, na kaalyado ng China. Siguro yun lang, kahit paano may nakukuha silang mga moral support doon. Pero sabihin mo, mga kababayan, as a whole, wala, mga kapatid, negative. Tinutuligsa pa ng mga foreign countries, mga kababayan, itong ginagawang pang-aangkin at pang-aabuso ng China sa teritoryo ng mga katabing bansa nila. Tuloy. Several countries in the world, no less than 50, have joined the Philippines in condemning China's behavior in the South China Sea. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty, for which I thank the members in this chamber right now for your support. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. Tama yan. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Diba? Ano lang kasimple yun, mga kapatid? Diba? Wala eh. Hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan, mga kababayan, itong mga Chinese. Sabi nila dati, wala, tatayuan lang namin to ng mga, tataniman namin ng mga bamboo para may pagpahingahan, mga gano'n-gano'n. Tapos gagawa namin ng mga kubo-kubo. Later on, ginawang isla. Doon palang, mga kababayan, sirang-sira na ang China. And tama naman si DND Secretary, mga kapatid, mahigit 50 countries ang makipag-simpatya sa bansang Pilipinas laban dito sa ginagawa nating pakikipaglaban sa ating teritoryo dahil ito nga inaangkin ng bansang China. Alam niyo, mga kapatid, kung tama ang paninindigan ng China, di sana, mga kababayan, sinusuportahan sila ng iba't ibang mga bansa, mga kapatid. Ang problema, walang sumuporta sa kanila. Meaning, wala talaga sila sa tama, mga kapatid. Wala talaga sila sa katuwiran. Kaya walang sumusuporta sa kanila na mga bansa.
Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.